Bago ang lahat, kapag narinig mo ang salitang musika sa Pilipinas, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Para sa marami, karaoke agad. Mapa-birthday, reunion, fiesta o simpleng get-together, hindi mawawala ang karaoke sa mga Pilipino. Hindi lang ito libangan, kundi naging bahagi na rin ito ng ating kultura. Ang musika ay isang bagay na nasa ilalim na ng kaibuturan ng puso ng mga Pilipino. Dahil isa itong paraan para magpahayag ng emosyon, magkwento at magpadala ng mga mensahe na dapat marinig ng mga tao. Pero, alam nyo ba? Bago pa dumating ang karaoke at maging parte ng kultura nating mga Pilipino, meron ng mayamang tradisyon ng musika ang Pilipinas. Ito ay pinasa mula sa iba't ibang katutubong grupo sa loob ng maraming henerasyon. Bago pa man tayo magkaroon ng mga speakers, microphone at mga modernong kagamitan para sa musika, ang ating mga ninuno ay gumamit na ng instrumentong gawa sa kahoy, metal at iba pang likas na materyales upang lumikha ng musika. Ang mga instrumentong ito ay ginamit sa pagdiriwang, ritual, pakikipagkapwa at pagpupugay sa kultura. Ngayon, ating kilalanin ang tatlong natatanging instrumento na sumasalamin sa mayamang tradisyon ng mga katutubong komunidad sa Mindanao. Ang kulintang ng Maranao, ang agong ng Bagobo, at ang higelong ng Tiboli. Unahin natin ang kulintang, isa sa pinakatanyag na tradisyonal na instrumento sa Mindanao. Ang kulintang ay nagmula sa mga Maranao na kilala bilang People of the Lake dahil sa kanilang komunidad sa paligid ng Lake Lanao. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, ginagamit na ng mga katutubong pamayanan sa Mindanao, kabilang ang mga Maranao, ang mga gong bilang instrumento sa musika, komunikasyon at mga ritual. Ang kulintang ay binubuo ng hanay ng maliliit na gong na nakalagay sa isang wooden frame. Ito ay pinapatunog gamit ang dalawang pamalo upang makalikha ng iba't ibang tunog at ritmo. Itinuturing itong mahalagang simbolo ng pagkakakilanlan at pamana ng mga Maranao. Ngayon naman, mula sa masiglang himig ng kulintang, kilalanin natin ang agong. Ang agong ay isang tradisyonal na instrumentong gawa sa metal na kabilang sa pamilya ng mga gong. Isa ito sa mga pinakamatatandang instrumentong ginagamit sa Mindanao at matatagpuan sa iba't ibang pangkat etniko kabilang ang mga Bagobo. Katulad ng kulintang, ang kasaysayan ng agong ay konektado sa sinaunang gong culture ng Timog Silangang Asya na umunlad dahil sa kalakalan at ugnayan ng mga katutubong pamayanan sa rehiyon. Dahil sa malalim at malakas nitong tunog, noong unang panahon, hindi lamang ito ginagamit sa musika, kundi pati sa komunikasyon. Para sa mga Bagobo, mahalagang bahagi ang agong sa mga pagdiriwang, ritual at seremonya. Higit pa sa pagiging instrumento, ito ay simbolo ng lakas, pagkakaisa at mayamang kultura ng kanilang komunidad. At para sa ating huling instrumento, ating ipapakilala ang heglong ng mga Tiboli. Bilang pagpapakilala, ang heglong ay isang tradisyonal na instrumentong may kwerdas ng mga Tiboli, isang katutubong pangkat na naninirahan sa mga kabundukan ng Timog Cotabato. Kung ang naunang instrumento ay parte ng pamilyang gong, ang heglong naman ay nagmula sa pamilya ng mga kwerdas. Ang heglong ay isang dalawang kwerdas na lute na yari sa kahoy. Dahil sa kakaibang tunog nito, madalas itong ginagamit upang samahan ang pag-awit at pagsasalaysay ng mga kwento at alamat ng mga Tiboli. Mula sa karaoke na nagbibigay ng saya sa ating mga tahanan hanggang sa tradisyonal na instrumentong nagpapanatili ng ating kasaysayan, tunay na makikita kung gaano nga ba kahalaga ang musika sa buhay ng mga Pilipino. Hindi lamang sila mga instrumentong pangmusika, sila ay mga tagapag-ingat ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Musikang Pilipino ay isang pamana ng kahapon, inspirasyon na ngayon, at yaman ng bukas.